Ang pangalan ko ay Aya Nakamura. Isa akong English teacher sa Ishiki High School. Ang nanay ko ay Pilipino at ang tatay ko ay Hapon. Namatay ang tatay ko sa sakit noong ako ay 11 years old pa lang. 12 years ago, nakatanggap ako ng tawag mula sa nanay ko na ikinagulat ko. Sinabi niya sa akin, next week ay lilipad na tayo papuntang Japan. Noong panahon na iyon, 1 taon na lang ay gagraduate na ako ng high school. At pagkatapos ay gusto ko sana mag-aral ng pagdodoktor. Bilang single parent, nagdesisyon siya na magtrabaho sa Japan para matustusan ang pangangailangan namin. Naintindihan ko ang kagustuhan niya, kaya naman ay pumayag na rin ako na mag-migrate sa Japan. Noong unang dating ko sa Japan, nahirapan ako dahil hindi ako marunong mag-Nihongo. Maging nung pumasok ako sa junior high school, hindi ako makaintindi ng Nihongo, kaya naman ang advisor ko at mga kaklase ko ay kinakausap ako gamit ang English. Katapusan ng Pebrero na makapasok ako sa junior high school. Kaya't pagkatapos lamang ng 1 linggo ay nakagraduate agad ako. Nung makagraduate ako ng junior high school, ginusto ko na makapasok agad sana ng senior high school. Kaya lang ay hindi pa nga ako marunong mag-Nihongo. Kaya inabisuhan ako ng advisor ko at ng ALT na mag-aral muna ng Japanese ng 1 taon bago mag-take ng entrance exam. Doon ay tinuruan ako ng mga volunteers na mag-Nihongo. Isa sa mga nagturo sa akin ay si Hosoe-san. Dahil gusto ko talaga na makapasok sa senior high school at makapag-aral ng college, may mga araw na 3 beses niya akong tinuturuan sa isang araw. Sa umaga, sa hapon, at sa gabi. Para makapag-practice din ako magsalita ng Nihongo, nagsimula rin ako magtrabaho sa fish section ng isang supermarket. Noong sumunod na taon, nakapasa ako sa entrance exam ng night course Gamagori Senior High School. Noong una ay hindi ko masundan ang sinasabi ng teacher dahil nabibilisan ako sa pananalita nila. Pero tinulungan at tinuruan ako ng mga kasamahan ko sa trabaho, kaya naman paunti-unti ay naiintindihan ko na ang mga lessons. At sa school namin, may Nihongo class kaming 2 oras, mula 3 p.m. hanggang 5 p.m. bago magsimula ang school. Sa kabila nito, nahirapan pa rin ako magsalita at umintindi ng Nihongo. Kaya naman ay napagdesisyonan ko na imbes na mag-aral ng pagdodoktor, gagamitin ko ang kaalaman ko sa English para maging English teacher. Naisipan ko maging teacher dahil noong tinuruan ako ni Hosoe-san na mag-Nihongo, bilang kapalit sa mga tulong niya sa akin, tinuruan ko siya mag-English. Kaya naman ay naisipan ko na ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa Aichi University. Habang nasa college, nagtrabaho ako bilang cashier sa isang supermarket. Kasabay nito, nagtrabaho rin ako bilang ALT. Ito ay dahil gusto kong makatulong sa mga tulad kong kabataan na nag-a-adjust sa buhay sa Japan. At turuan sila mag-Nihongo. Sa college, mas mahirap ang ginagamit na Nihongo kumpara sa high school, kaya nahirapan ako. Nakakapagod din pagsabayin ng pag-aaral at trabaho. Ilang beses ko rin naisipan na tumigil at mag-give up. Pero salamat sa suporta ng pamilya at mga kaibigan ko. Nagawa kong magpursige hanggang makatapos ng pag-aaral. Lalo na ang nanay ko. Maging siya ay nagpursige sa pagtatrabaho para mapag-aral ako. Ang nanay ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ngayon ay 3 taon ko na sa pagtuturo sa senior high school. Sa totoo lang, marami pa akong hindi alam at kailangan matutunan tungkol sa trabaho ko at sa Nihongo at sa kultura ng Japan. May mga panahon na gusto kong umuwi na lang sa Pilipinas. Pero sa tuwing maiisip ko ang mga estudyante ko na patuloy na nagsusumikap at nag-aaral ng mabuti, nagkakaroon ako ng lakas na ipagpatuloy ang trabaho ko ngayon. Ang pinakagusto ko sa trabaho ko ngayon
ay natututo ako sa mga estudyante ko tungkol sa kultura ng Japan. Bilang kapalit, nagkukwento naman ako tungkol sa kultura at mga bagay sa Pilipinas. May kaunting advice lang ako para sa mga kabataan nandito. Narinig nyo na ba ang kasabihang, kung gusto, may paraan? Alam ko na hindi madali ang mamuhay sa ibang bansa na hindi masyadong naiintindihan ang kanilang lengguwahe at kultura. Ngunit, magsikap lamang at huwag susuko at balang araw ay makakamit mo rin ang gusto mo sa buhay. Hindi naman kailangan magmadali. Hindi rin dapat ikahiya ang humingi ng tulong sa iba. May mga taong handang tumulong sa paligid ninyo. Maaaring ito ay mga teachers, kaibigan, at syempre ang inyong pamilya. Hindi ako magiging ako ngayon kung hindi dahil sa tulong ng pamilya, mga kaibigan, mga teachers, at mga volunteers. Maging ngayon ay tinutulungan pa rin ako ng mga tao sa paligid ko, tulad ng mga teachers ko noong high school. Kaya kayo rin, huwag susuko at magsikap para sa pangarap. At sa mga magulang at mga teachers na naririto ngayon, salamat po sa pagsuporta ng mga kabataan. Sana po ay patuloy niyo po silang gabayan at suportahan sa pagkamit ng pangarap nila. Salamat po sa pakikinig.